Yo, what is up? Welcome nga pala sa Minecraft Bedrock Edition. At sa video na to, susubukan natin na isa sa pinakamahirap na hamon ay mag-survive ng 100 days sa loob ng hardcore mode. Yes, tama kayo na narinig, hardcore mode. And all throughout this video ay nagset lang ako ng ilang objectives. Ayun na magkaroon ng enchanted diamond armor, makapagtayo ng starter base, at syempre mapatay ang ender dragon. Magtagumpay kaya ako sa hamon na to nang hindi namamatay or masayang lahat na pinaghirapan ko? Tara, alamin natin. Okay, day 0, no? Nag-spawn tayo sa gitna ng forest biome. At syempre, ang instinct ko ay kumuha agad ng kahoy. Pero nakita ko agad itong update natin. At yeah, tinignan ko na siya. Leaf litter, yes, ito yung down. So, yun yung ginamit kong pangkuha ng kahoy. At makakuha ako ng kahoy, agad ko itong ginawang planks at crafting table. At syempre, kumuha agad ako ng wooden pickaxe para kumuha ng 3 bato. O, 3 bato lang para makapag-upgrade agad ako sa stone pickaxe. At agad ko itong ginamit para makakuha ng sandamakbak na cobblestone, which is nandito lang sa aking tabi. No, tapos nung nakakuha ko na maraming cobblestone, kumuha agad ako ng mga tools ko tulad ng sword, ng axe, ng pickaxe, ng shovel. At syempre, huwag natin kakalimutan yung hope. Kumuha na rin agad ako ng wool para panggawa ng bed kasi hardcore to. Tapos nakita ko tong bagong update ulit. Firefly bushes, alitap-tap sa damo. Tapos may nakita akong village sa di kalayuan. Tapos biglang may baboy na nag-spawn dito sa Gedli. So tinignan ko siya. Ang cute niya, kulay brown, parang natuyo na siya sa paletsyon na siya, guys. So yan, sarap niya. At nagpatuloy na ako sa village. At agad kong pinatukot tong iron golem at mukhang di niya nagustuhan kasi nagalit siya. At yun, pinawiyan ko siya. Tapos kinalembang ko yung dambana. At kinuha ko na rin tong havel. Ay, hindi pala, pinagpaalam ko pala na kunin ko. Tapos yun, nakitulog na rin ako. So mababait naman sila. So day 0 and day 1. Day 1 ay nakita ng manok na kulay dilaw, brown na baka. Yun, tapos nag-okay na agad ako ng pit na paglalagyan ng mga villagers. Nilagay ko na rin yung mga workstation nila at kinalembang ko ulit ang dambana. At tinignan ko yung pit na ginawa ko at wala sila dito. So nilapit ko sa kanila yung trabaho. Tapos mukhang ayaw niya ata yung offer ko. So binigyan ko muna siya ng time mag-isip. Kinolekta ko muna itong sugarcane. Tapos pumunta ako dun sa ruin portal at basura. Yeah. Tapos umuwi ako. Tapos napansin ko nagagabi na. So baka inaantok na yung mga villager. Oh my god, night shift sila, guys. So ako na lang yung natulog. Pinilit ko pa rin dito yung villager matulog kahit kaagising lang namin. So yeah, dahil di ko siya mapatulog, kinulong ko siya sa isang maliit na pit. Sabi nga nila, kung di mo makuha sa santong dasalan, daanan mo sa santong paspasan. So dito nga, akala ko hindi siya matutulog, hindi siya makumpisa. Pero yun, inantok siya, guys. Nag-correct siya sa bed. So agad kong inanyanyakan yung best friend niya. Yung best friend niya nahulog rin sa pit. So nilaki ang konti to para lagyan ko pa ng maraming bed. Tinesting ko dito kung magtatrabaho sila. Ayun, nagtrabaho naman pala. So dahil nagtrabaho sila, ginapitan ko sila ng bread. So binigay ko sa kanya yung kalahati, guys. Pare kalahati sa akin. Pero okay, sige, sa inyo na lahat. Sa inyo na lahat. Total, sa inyo naman talaga yan. Ayan. So sinimulat niyang may paglabing-labing sa best friend niya. Tapos yun, nakita siya ng ex niya na. Ay, aray, wow, malala. Uy, guy, nakasaksik pa nga ng family problem na ako. So ginawa ko nagpatol na lang ako ng puno, guys. Tapos kinuha ko na rin pala tong bell nila. Pagtapos nga kalimbangin yung dambana nila, agad namang nagsisinuran yung mga kaibigan nila. At yun, natulog na rin ako para sa day 3. Day 3 ang plano ko is lakihan yung lakihan yung pit nila. Ayan, nag-okay lang ako buong day 3 ito. So day 3 nilakihan ko ng pit nila, parang 10 by 10 ata to, no? Tapos nagpukay ako ng tunnel papunta dun sa pit na tapos napasagan ako ng stone shovel. Tapos sobrang excited na itong dalawang bata, no? Gustong gusto agad nilang makita yung bago nilang titirhan, which is yun, day 4 na agad. Ganun kabilis. Day 4, lumipas lang yung day 3 na nag-okay lang ako na nag-okay. Tapos dito kinuha ko lang yung mga bed, no? Excited na sila lumipat sa bago nilang tahanan.
At yun na, place ko na dito yung mga bed nila. Tapos yun, ginawa ko, nilambihan ko ulit yung dambana. Tapos yun, agad sila pumunta dito. Sobrang excited. Opening, no? Parang red ribbon, no? Red ribbon cutting pa na. Red ribbon cake yun. So nung lahat na secure ko na, yun, nagdagdag lang ako ng bed. Tapos kinapala ko lang yung tunnel. Tapos talaga ko sila ng extra protection para hindi sila maabot ng mga zombie at hindi sila maging zombie. Ay, kulang pala. Wait lang, kulang ang dalawa. Iba pa kulay ko lang yan. Okay na yan. Mukha naman silang masaya, no, sa bago nilang tahanan. At komportable silang natulog. Tapos nakitulog na rin ako para sa day 5. Day 5, no. So napansin ko dito kahit sobrang dami na ng bed, parang hindi sila nagbe-breed, no. Parang hindi nagbe-breed yung mga villagers. So gumawa ako ng bucket dito. So para nag-clear ako ng mga grass ng gamit yung water. So ito yung pinakamadaling paraan para kumuha ng seed, guys. If nahirapan kayong mag-punch ng damo, para hindi na kayo suntok ng damo, ganito gawin nyo. Yeah. So ganun lang, inako agad ako ng one stack and a half. Tapos yun, sinetap ko yung farm ko dito, nag-hoe ako dito ng nag-hoe. Tapos tinanim ko agad syempre yung mga seed na nakuha natin. So one stack mahigit yan. So napuno natin yung isa, tapos may sobra pa. Tapos chinek ko dito yung stock ko, wala na akong iron. So ginawa ko nag-prepare ako na mag-cave. Tapos yun, gumawa ako ng torch kasi madilim dito. Tapos yun, nag-start akong magbungkal. Tapos yun, cave tayo kasi ang daming map. So tinapahalan ko lang yan. So naka-hardcore tayo, so play safe lang. So nakita tayo dito ng 3 pirasong ko, hindi pala 4, 5. Yun, tapos nag-setup lang ako sa Y16, guys. Dito yung pinakamagandang mine ng iron. So nilagay ko lang yung mga kalat ko dyan. Tapos nag-umpisa na akong mag-strip mining para sa iron. Pagkatas ko mamina yung vein ng iron na yun, ay agad ko itong dismelt para magkaroon agad ako ng iron pickaxe. Tapos ito, nakakita tayo ng lapis. Tapos cave na naman. Medyo mas maliit siya kaysa dun sa isa. So nilightapan ko muna. Ang dami ko nakitang iron tsaka coal. So nung nalight up ko na, tapos na-clear ko yung mobs, ay agad ko naman kinuha lahat ng ore na makita ko dito, pera lang sa copper. Tapos yun, naka 42 ako na iron. Tapos in-smelt ko lang rin agad yan. Tapos gumawa agad ako ng mga tools ko, yung mga iron tools like sword, axe, pickaxe, shovel. Syempre huwag natin kakalimutan yung hoe. Day 7 nung umakyat na ako galing sa minahan. Tapos nakita ko yung crops ko, okay naman. Tapos may bisita tayo dito. Hindi siya bogus, unbreaking to 9. So goods yun. Tapos meron na rin siyang spruce sapling. So maganda yung wandering trader sa hindi sa pinatay. Tapos yun, nag-trade agad ako ng stick para sa emerald, para mabili ko agad yung spruce tree. Tapos nung nakakuha na ako ng emerald, ayun, binili ko na agad sa wandering trader, baka kasi mag-reset yung trade niya. Tapos tinanim ko na agad yan. So habang naghihintay ako doon sa spruce sapling na tumubay, nag-cut muna ako ng acacia tree. Inabutan na nga ako ng gabi, kakaputol ng puno. Kaya yun, ay tulog muna ako sa villager. So day 8 nainip na akong tumubo yung sapling ko. So naghanap na ako ng alternative. So yun guys, pumatay ng salmon para sa sa bones nila. Then gagawin mong bone meal yun, para i-bone meal ko na tong sapling na to. So 2, 3, boom, yun, lumaki siya. So agad natin ginather tong spruce tree na to. So gratefully naglaglag siya ng 2 sapling para matanim agad natin siya. At syempre binown meal ko na agad tong isa. At inabutan na nga tayo ng gabi. So nakitulog muna ako sa ating villagers. So day 9, nagpa siya akong mag-gather ng sheeps, no? Para magkaroon na tayo ng sheep farm tsaka cow farm. So yun, nilaglag ko lang sila sa pit. Then pinutol ko yung puno. Tapos nag-invest ako sa 2x2 na spruce. Tapos nag-trade din agad ako ng stick para sa emerald. Tapos yun, ganun lang ginawa ko. Day 10 na agad, bilis. So gumawa ako ng smithing table para magkaroon tayo ng toolsmith. Doon tayo kukuha ng ating mga diamond tools. So tinrade ko agad ng mga axe na to. Dagdag rin ako dito ng blast furnace para sa armorer natin na mag-supply sa atin ng
diamond armor eventually. So ngayon, iron armor muna tayo. Pagkatapos ko nga makuha yung iron armor ko, gumawa naman ako ng mga Minecraft choices, which is yun, magtanim, mag-share ng tupa, mag-breed ng tupa, tapos magputol ng kahoy, magdagdag ng bed, magtanim ng puno. Tapos yun, nabutan na naman tayo ng gabi yun. At day 11 na. Day 11, sinimulan ko magputol ng puno ulit para makapag-trade ako ng stick sa villager. Tapos yun, tanim ulit ako ng mas malaking pampuno at nagbigay ako ng pagkain sa mga villager. So ayaw ko naman sila magutom. At yun, kinuha ko ulit tong mga crops ko. Ano na, Minecraft chores. Tapos yun, nakita ko yung puno ko na tumubong malaki. So chop ko agad ito ng mabilisan ganyan. Tapos yun, tumubo ulit yung kabila. So, ganun rin ginawa ko. Kinachop ko ulit na mabilisan, guys. Tapos pagbaba ko nga dito, may nakita akong kulay brown na baka. So, agad ko tong pinasunod sa akin. Tapos nilagay ko siya sa malit. Tapos mamaya, bibigyan natin yan na. Tapos yun, day 12. Day 12 agad. Ang bilis. Sinimulan ko yung araw mag-trade lang ng stick. Yes. Yun lang ginawa ko, magtanim, mag-aanin ng palay, magputol ng kahoy. Yes, ganun lang ginawa ko. Tapos yun, nakakita ako ng pang-breed size sa pang-baka at sabi ko, dumadami na yung populasyon nila. Kaya yun, nagpasya akong i-expand yung cow farm ko tsaka sheep farm. So, kinler ko tong mga lupa dito. Tapos inabutan ako ng gabi. So, yun. Day 13 agad. Day 13 yun. Sinet up ko yung fence ng farm ko para sa sheep tsaka sa cow. So, una ko nilipat yung mga sheep kasi ang dami na nila. Tapos yung cow, lumalaki na rin pamilya nila. So, yan. Mas makakagalaw sila na maayos. Tapos, yun. Balik ulit ako sa pangangaso ng puno. Tapos inabutan nga ako dito ng gabi. So sobrang takot ko bababa kasi ang daming mobs. Grabe yung mobs dito. So nag-craft ako agad ng bed. Tapos natulog agad. Day 14 bumaba ako. Tapos pagbaba ako paglaban agad ako sa skeleton. Nako, na-hardcore ko naman to. Tapos yun, namatay yung skeleton dahil hinarap ko yung pagsubok. Tapos paglingon ko, boom, may creeper. Muntik na ako, guys. Buti na lang, alayat to si Tito Tay. At pagkatapos ko mapatay yung creeper na yun nag-continue ulit ako mag-trade ng sticks. Tapos dinagdagan ko tong mga fletching table ko para sa mga fletcher. Tapos yun, nagputol ulit ng puno. Inabutan ng gabi, natulog. Day 15 sinalubong agad tayo ng mga tropang zombie na umaapoy. Tapos nagtanim ulit agad tayo ng puno, nagputol ng puno. Tapos yun, tulog ulit. Kain tulog lang. Pagkagising ko, trade ng stick, trade ng axe, tapos get ng crops. Ulit-ulit lang ginagawa ko, nagbe-breed ng animals. Ayaw ko na kasi guys magmina kasi ilang beses na akong umulit magmina. So, kaya nagtitiis ako sa villager trade para lang makakuha ng mga gandang items. Kung ano nyo is nakaka-4 na ako na hardcore at hindi ako nakaka-survive dahil sa cave. So, ganun lang. Day 16, syempre nainip na ako. So sinacrifice ko na tong aking iron para makuha tong shovel trade. Tapos kumuha na agad ako ng clay kasi may efficiency 3 tsaka unbreaking 3 yun. Tapos gumawa agad ako ng mason na villager. Tapos tinrade ko yung clay. Tapos di ulit ako nakataste dito. Nakakuha na ako ng first diamond tools natin, which is diamond shovel na may efficiency 1. Ang galing. Meron na tayo. So tontuwa yung mga villagers ko, nakatingin sila sa akin. At kung napapansin nyo, day 20 na, hindi pa rin ako nagmimina, hindi po pa rin nagagawa yung kahit ano dun sa 3 objective ko sa video na to. Sa kadahilan ng mas gusto kong makakuha ng armor through trades para pag nag-caving tayo may panlaban tayo. Tsaka gusto ko rin makakuha agad ng mga tools para maka-prepare ng maayos dun sa ating gagawin na starter base. So dito ayan, nag-trade lang ako. Tingnan nyo to, hanggang makakuha ako ng diamond pickaxe for 21 emeralds only. Yun, 'di ba? Gagawin na lang natin diyan is i-anvil ko na lang to hanggang makakuha tayo ng magandang enchant. Tapos yun, nag-breed lang ako ng gumawa lang ako ng Minecraft daily chores. Nagputol ng kahoy, nagpaglaban sa mga mobs. Tapos yun, tulog ulit.
'Di ba? At pagpasok nga ng day 24 agad ako nagputol ng puno at gumawa ng mga daily chores dahil dito napagdesisyon ko na mag-strip mining para sa iron. Kasi kailangan ko ng iron para bumilis yung trade ko sa armorer tsaka sa mga toolsmith. Eventually nakahanap rin tayo ng magandang vein ng iron at we stumble upon a cave. Medyo mukhang safe naman tong cave na to. So kaya tinry kong ilawan to. Tapos may mga ilang mobs na nagtangkang protektahan yung kanilang iron. Pero hindi sila nagtagumpay. Kaya yun. Thank you sa mga ores. At pagkatapos ng isang successful mining trip, agad akong nag-resurface, agad kong smelt tong mga iron na nakuha natin sa cave na yon. At syempre, bumili tayo sa pagpe-trade. Para makuha na natin yung mga kailangan nating armor at tools. So, day 26, nagkaroon na tayo ng iron axe, napapadali na yung pagputol natin ng puno. At syempre mapapadali na rin yung ating pag-trade ng sticks. Tapos yun, gawa lang ako ng mga Minecraft chores. At syempre, tulog ulit. At pagkagising ko nga ng day 27, agad ako nag-trade ng maraming shields para makuha na natin yung first piece of diamond armor natin, which is ang diamond boots. Let's go! Meron siyang projectile protection 3 na tamang-tama lang sa mga skeleton. Diba? Ang ganda ng ko guys, ng sneakers ko. Tapos yun, day 28, syempre nag-trade pa rin tayo ng trade ng maraming sticks para makuha naman natin yung chest plate natin na meron rin projectile protection. Walang gagawin ng mga skeleton dito. Drip check. Alright. Tapos yun, nagputos agad ako ng puno, nag-trade ng sticks, nangolekta ng maraming sugarcane para matagamit natin sa enchant table natin. Tapos day 29, agad tayong naghanap ng mas malaking cave para magmina. Tapos nakita ko tong wandering trader na medyo bogus. So, bumalik ako dito sa aking base kasi naalala ko na meron pala akong cave na napuntahan dito na hindi ko agad in-explore kasi nga punong-puno ng mobs. So, yun nga, binati agad ako ng isang skeleton. So, wala akong pambawi. So, umakyat ulit ako para mag-trade ng bow. Ayan, may power to siya. Siyempre, nag-trade na rin ako ng mga ilang arrows. Para may laban-laban tayo, logi tayo. Tapos nung pagbalik ko nag-respawn. So, agad akong bumaba. Tapos inilawan ko agad tong yun, mga maps. Nag-clear na ako ng map. At dito nga medyo kinabahan ako kasi may nag-flank na zombie sa may gilid ko. So, hindi ko siya nakita. So, agad ako dumistansya tapos kinler ko agad yun. Itong witch na to is binatuan ako ng poison tsaka instant damage. Ayun. At buntik na ako dito. So, yan. Umakit agad ako. Nakita ko yung buhay ko bumababa kasi dahil sa poison. So, agad akong umakit dyan. Tapos may narinig pa akong skeleton. So, talagang medyo kabado ako dito, nanginginig pa. Tapos yun, 1 heart, grabe. 1 heart ako. So, ito yung muntik na talaga ako dito mamatay. So, lignan ko 16 seconds pa. Tapos, di ako nagre-regen. Mamaya may biglang skeleton. So, buti na lang may cow. May cow dito na malapit. So, sinave tayo ng cow para matanggal agad yung effect. Grabe. So, 1.5 heart. Muntik na tayo dun. Pero yun, sinilip ko, bumalik ulit ako. So para kunin yung mga ores. So nag-respawn naman na yung mga ibang mobs. So buka tayo ng mga ores. Tapos yan, clear lang tayo ng mga ibang mobs. At habang chinachani-chani ko nga itong naka-golden armor na, bigla akong napatingin doon sa Enderman. So agad akong nag-cave dito. So yan, buti hindi tayo inaabot. So hihit tayo sa Enderman. Then, sa ibang zombie na nagagalit kasi ginagambala ko yung cave nila, yan, patay rin sila. Tapos, tuloy na yung mining montage. Confident na ako mag-mining dito kasi ngayon, diamond armor na tayo. Tapos, may 2 creeper na sumabog. Then, yun. Kinolekta ko lang rin yung mga na-expose nila. So, thank you sa 2 creeper na yun. Tapos yun, dead end. So,
Nag-decide ako na dito na mag-strip mining naman for diamond. So, dito hindi pa ako nakakalayo. Nakita agad natin yung first diamond natin sa hardcore series, guys. Ito yung first diamond na miminahin natin. So, yun. Ayan, killer ko lang sa paligid. So, yun. Grabe. First diamond. Ayan, minina ko na dito first diamond. Grabe. Day 29, no? Day 29 bago ko nakuha yung first diamond natin. So, ayan. Nag-continue lang ako dito mag-strip mining na mag-strip mining. Tapos, ito pag i-strip mining ko na to, naging successful naman kasi tiba-tiba yung diamond tong ating strip mining na to. Napakaswerte ng pagmimina natin dito, no? Parang inabot lang ata ako ng 1 Minecraft day. Tapos parang naka 50 ako na, no? So baka ako naka-x-ray, grabe. Sobrang dami ng diamonds na nakita ko sa strip mining na to. Yeah. So syempre nung okay na ako sa strip mining, wala pang 1 day. So agad akong nag-reserve ace. So dahil tiba-tiba na ako sa diamond, pwede na tayo mag-setup ng enchant table, no? So, ginawa ko is yun, sinetup ko lang tong in-smelt ko lang pala itong iron ko, tapos yan, gumawa na ako ng maraming books for enchant table, tapos kulangan pa nga ako dito ng leather, then kinuha ko na rin tong ruin portal. Gumawa lang ako ng 4 na obsidian to para gawa ng enchantment table. Tapos tamang gawa lang ako ng Minecraft chores. Siyempre huwag natin kakalimutan yung daily Minecraft chores natin. Then nag-harvest na rin ako ng sugarcane para sa then leather for the books. At yung kompleto ko na nga, agad ko sinet up tong enchant table natin para dito sa hardcore series natin. Ayan. So temporarily lang na dito natin ilalagay. So naglagay rin ako ng grindstone para tanggalin yung ating mga enchants. Tapos dito may seal touch. Yun, seal touch and unbreaking 3 tsaka efficiency 3. Tapos sa pangalawang pickaxe natin is fortune 3 agad. So, 2 pickaxe agad, guys, yung nakuha natin na maganda, which is very good. Tapos nagkumuha na rin ako ng leggings, ng helmet, at syempre ng diamond sword, no, para sa protection naman natin. Dito is smite for which is good na sa akin to kasi pang clear ng mobs, mas madali, mas one hit sila. Then protection 3 para sa leggings, then efficiency 4 para sa diamond axe. Tapos dito nakulangan ako ng level. So, yan. Nagputol ako agad ng puno gamit yung efficiency 4 ko na diamond picks. Tapos, nag-clear ako ng mobs para sa EXP level. Tapos, yun, trade din. Ito, magandang kuhaan din ng ng XP yung pag-trade. Then, yun, nakakuha ko ng Unbreaking 3 Aqua Infinity. Tapos, sa buko, ito, super enchant. Grabe. Talagang magagamit natin to sa Ender fight. At kahit medyo hindi maganda yung mga enchant natin, pero all good siguro para mapatay yung dragon. Kaya tara, hanap na tayo ng ating pagtatayuan ng starter base. So let's go. So dito naglalakad ako at nag-survey ako dito sa lugar na to kung saan potential na pagtayuan ng starter base natin, at nakita ko tong place na to, which is good siya. Kaso inabutan tayo dito ng gabi, tapos may mga bisita tayo. Yun, agad ko lang rin silang pinaunlakan. Tapos bumalik ako dun sa area na kung saan yung nakita ko. So goods dito. So agad akong nag-set up dito ng maliit lang na camping, no, paglalagyan ng ating mga extra gamit. Tapos sinimulan ko ng mag-ukay. At bago matapos yung day 37, ito na yung aking progress dun sa pag-okay ko, or pag-flatten ko ng area ng pagtatayo ng aking starter base. So parang day 38 to day 40, parang wala akong ginawa kundi mag-okay ng mag-okay. Tapos dito is parang nabagalan ako sa enchant ko. So nag-roll ako ng enchant ng shovel dito para makakuha tayo ng magandang enchant para sa ating shovel, which is gusto natin ng efficiency 4 or efficiency 5. Tapos dito nakakuha tayo ng fortune 3. Yung gagawin natin dyan. So pero ginamit ko pa rin yung panggawa ng maraming fletching table, kasi pag naka fortune 3 ka sa gravel is automatic flint agad yun. Tapos dito nakakuha na tayo ng efficiency 4, so agad akong nagbalik sa pag-hukay. So day 41 to 45, puro hukay lang talaga ako dito. So ewan ko ba ba't ang bagal ko mag-hukay.
Ay nako, parumabot ako ng 5 Minecraft days para lang ma-flatten tong area na to. At ayun, ito na yung progress ko sa day 44. Tapos ito yung progress ko naman sa day 45. No? So papalitan ko na lang yung mga stone na yan into dirt para matapos na natin yung ating pagtatayuan ng starter base. So agad sinimulan to. Magmina ng stone. Pero maganda dito is naka silk touch na ako. So magagamit ko rin yung mga stone na nakuha ko dito, no? Maging panggawa ng aking starter base. So medyo okay na siya. So at dahil nanonood ka pa, bibigyan kita ng building montage. Let's go. Swerte nga naman, no? Nag-drop ng trident yung drone, no? So day 62 and natapos ko yung aking starter base. Yes, day 62 na tayo nakapagtayo ng starter base. So task 2 is complete, no? Nakapagtayo na tayo ng starter base. So yeah, medyo happy naman ako sa kinalabasan niya na medieval build. Yan, simple lang siya, pero yun, nilagyan ko ng effort kahit pa paano. So, di pa naman todo guys. Meron pa tayong mga build na i-build dito. So dadagdagan pa natin to. So madadagdagan pa yung ating mga farm, tas builds, tas kung ano pa yung mga i-build natin dito guys. Pero unahin muna natin sa video na to is yung main objective natin, which is mapatay yung Ender Dragon. So tara, iligpit ko lang yung mga gamit ko. Tapos yeah, pupunta tayo sa Nether para makakuha ng mga kailangan natin para sa Ender 5. So let's go. At nung naayos ko nga ang inventory, agad ako lumabas para kumuha ng mga obsidians. At pagkatapos ko makuha yung mga obsidian, agad ako kumuha ng gravel para makakuha ng flint. At nung nakakuha ako ng flint, agad kong ginawa tong nether portal natin dito lang sa tapat ng base. Game, ilawan na natin to. Ayan na guys, ilaw na ang ating nether portal. Sana bigyan tayo ng magandang spawn. Wish me luck guys. Wish me luck. Let's go! Uy, soul sand. No way, dito tayo nag-spawn. Oh my god. Agad ko nga pinaan na tong gas na to kasi baka mamaya pasabugin niya tong platform na pinagsasampahan ng ating nether portal. Tignan nyo naman kung gaano ka yung portal natin. So naglagay lang ako ng barricade, extra pagawa na. Tapos yun, nagsimula na ako mag-dig dito. At sinuwerte agad ako, nakakita agad tayo ng dalawang ancient debris. So syempre agad natin minina yan. Tapos kinuha ko na rin lahat ng gold na makita ko para ititrade kasi natin to sa piglins. And after digging, no, agad tayong tumago sa kabilang side ng nether. Syempre kinuha agad natin yung gold. At yung gold is titrade natin sa piglin. Tapos lahat na nakuha kong gold nugget kinrock ko into gold ingot. Tapos yun,
Binigay ko lahat sa piglin para i-trade niya. Sana makakuha tayo ng Ender Pearl or Fire Protection, Fire Resistance Potion. Yan, tapos nung tapos na ako mag-trade, wala akong napakinabangan sa kanya maliban sa E-Pearl. So agad ako nag-explore, no, para makita ng fortress, which is ando doon yung mga blaze, no, para makakuha tayo ng blaze rod. At syempre nag-craft na rin ako dito ng gold helmet para protection sa mga piglin. Tapos syempre lahat ng gold nugget kukunin natin, no. Tapos habang kinukuha ko nga dito yung gold nugget, agad ako na inambush ng isang malaking magma slime. Ayan, no, mga magma slime yan. So in-underestimate ko yan dito at I paid the price, no. Akala ko mga mahinang nila lang to, pero grabe, umabot ng 1.5 heart yung buhay ko dito. So agad ako ditong umakyat sa high ground, no, kung saan hindi nila ako maabot. At syempre agad tayong nagdig ng hole dito. Oh my god, muntik na ako mamatay. At nung nakapag-regen nga ako ng buhay, agad kong pinanapa na lahat ng mobs na makita ako dito. Syempre kabilang din yung mga blaze rod. At pagkapasok ko nga sa fortress, agad nating hinahanap yung blaze spawner. At luckily is napakalapit lang ng blaze spawner pero napakadaming mob. So syempre harangan natin to para hindi sila maka-ambush natin sa likod. So agad ko ang pinuntahan tong blaze rod at kumulekta ako ng iilang blaze rod, no. Pinasobrahan ko na kasi syempre gagawa tayo ng mga potions natin. At nung nakakuha ko ng sapat na bilang na blaze rod, napag-decision ako explore tong fortress. So mukhang may ibang plano tong dalawang gas na to, no. Balak pa nila akong patalsigin dito sa fortress na to. So agad akong kumuha ng distansya, no. So para mag fully regen. So sobrang takot ko dito mamatay. At nung nakapag-regen na ako is yun, pinanapa na ako lang sila para safe lang. So agad akong pumasok sa fortress at kinolekta ko na agad yung mga netherworld na nakita natin dito. At syempre kinalikot ko lahat ng chest. At nang nalot ko na lahat ng chest dito sa fortress na, agad na yung lumabas na. Syempre, alis na tayo dito sa napakadelikadong fortress, no. Syempre, i-trade muna natin yung ating mga gold na nakuha sa fortress na to, pati yung mga golden nugget kanina. So, nung na-trade ko lahat yun, agad tayong bumalik sa portal natin, no. Nagmamadali talaga ako. At pagpili ko nga dito, sobrang daming skeleton na nakabantay sa portal natin. So, pinagpapana ako sila. Tapos, kumuha na lang rin ako nitong glowstone para makabro tayo ng strength potion. So, let's go. Balik tayo sa overworld. At pagkabalik ko nga, agad kong inorganize yung mga loot natin sa nether. At syempre, agad tayong sinalubong ng kaibigan natin. At syempre, bogus siya. Kaya napag-desisyon ko na lang na magmina ng iron. Kasi medyo low na pala ako sa iron. At buti na lang, merong malapit sa atin na cave na saan natin kukunin yung mga iron at saka coal. At kasimot ko nga lahat ng ores dito sa cave na to, agad akong lumabas, no. Paglalabas ko is gabi na. Kaya agad ako bumalik sa base para matulog. At pagkagising ko sa day 68, may nakita akong kabayo at saka donkey. So agad ko silang tiname dahil meron tayong dalawang saddle na galing sa fortress. Tapos may nakita pa ako isa ditong kabayo na siya yung pinakamabilis dun sa dalawa nating unang na time. So siya yung ginamit ko pabalik sa luma nating base. At agad natin ko nalekta yung mga sugar cane natin kasi mga nag-overgrown sila. Then nag-decide ako dito mag-roll ng trade sa ating mga villagers. At pagkatapos ko nga mag-roll ng mga trades, finally nakakuha tayo ng magandang trade, which is ang mending for 28 emeralds, no. At pagkatapos ko nga malaking yung mending na trade, yung kasunod niya is efficiency 5, no. Back to back na good trades, no, ang nakuha natin sa mga villagers. So mga good siguro yung nila, mood nila. So agad ulit akong bumalik sa pag-roll ng trades and eventually pinigyan tayo ng protection 3 na trade. So agad kong nilakin yung trade na yan, bumili agad ako ng iilan at kinombine ko para maging protection 4 at syempre kinabit agad natin yan sa ating mga armor. Pagsapit nga ng day 74, agad nating ni-repair yung reliable nating axe, ano, para pumutol ulit ng puno at syempre ititrade ulit natin yan para sa sticks para magkaroon tayo ng emeralds. At syempre mabalik ulit tayo sa pag-roll ng trades.
kailangan kasi natin yung Unbreaking 3 tsaka Sharp 5. Day 76 and guess what? Guess what? Mag-roll pa rin tayo ng trades para makuha yung mga kailangan natin na trades, especially Unbreaking. So, hindi siya yung karapat-dapat. So, yeah. Trade ulit tayo. Mag-roll ulit tayo na mag-roll. Hanggang nakakuha tayo ng Unbreaking 2, which is good na yan. No? I-combine na lang natin yan para maging Unbreaking 3. Ayaw nang mag-roll pa ng ng mahaba. So, agad tayong bumalik sa ating base at nagtanim tayo ng maraming puno kasi kailangan ko yung emeralds. Kailangan ko yung stick para i-trade sa emeralds, no? So, dito nagtanim ako ng napakarami. Tapos, nag-trade ako ng napakaraming stick, no? Para sa emerald. Tapos, kinabit ko na rin yung Sharp 5 na nakuha ko sa trade. So, dito nag-set up ako ng brewing stand. Tapos, gumawa ako ng strength potion. Tapos, nag-trade na rin ako ng ender pearl. At agad ko nga itong binatong itong ender eye para malokit na natin yung stronghold. Tapos, syempre, kinuha na natin yung pinakamabilis nating kabayo. At, sinimulan natin paglakbay. Tapos, sa di kalayuan, meron palang village doon. Tapos, buti na lang, sinama natin tong kabayo natin kasi kahit pa paano is mabilis siya, tapos mataas siya tumalon. Mataas yan tumalon, pwede na yan. Pero yun, medyo malayo pa tayo, so tara, lakbay. And after 1,000 blocks, nakarating tayo sa village na to, which is merong outpost sa loob mismo ng village. Kahit yung kabayo ko, hindi siya nakapaniwala na may outpost doon. Natulala na lang siya. So, agad kong pinuntahan tong village na to at naitulog ako kasi sobrang daming mobs. Day 82 sinimulan kong explore tong village na to kasi sobrang talagang namangha ako kasi may outpost to. Parang first, nakakita na ako ng ganito pero first time ko maka-encounter na meron dito. At nandun pa yung stronghold sa ibaba niya. So, syempre, tignan nyo to. Naka-merge talaga yung bahay ng village sa villager outpost. So, agad tayong nag-dig down kasi dito tayo tinuturo ng Ender Eye. Eventually, agad nating nahanap yung stronghold. So, agad kong hinanap yung end portal frame at nakita ko tong library. So, syempre, ilulot natin to. So, sakto may trim dito. May eye armor trim. Tapos, sa kabilang chest ay mayroon ring eye armor trim. Tapos, iilang enchanted books. Which is good. So, inuha ko yan. At umalis na agad ako dito sa library para hanapin yung portal frame. So, nahanap ko siya. Tapos ilang blocks lang, no? Ilang kanto lang. Dito nagulat talaga ako. Napa-second look ako dito kasi hindi ako makapaniwala. Napakalapit ko lang pala sa portal. So, agad kong binrake tong spawner. At syempre, kinabit ko na rin yung mga Ender Eye. At syempre, papasok na rin tayo dyan. At pagpasok ko nga, agad tayo nag-bridge sa mainland. Tapos syempre binati agad tayo ng dragon. Umapir lang guys bago patayin. Dito nga inakit ko na yung unang torre at binasag ko agad yung end crystal na nandoon. At yun, pinagpapana ko na yung ibang crystal dito. Syempre hindi pumayag yung dragon na basta-basta lang natin sisirain yung mga end crystal niya. Kaya tinulak niya tayo dito. Buti na lang nakapag water bucket clutch tayo. At mula dito sa baba pinagpapana ko ulit yung mga end crystal niya. Tapos yun, nag-aalit ulit siya. Yan, pinagpapana ulit natin yan hanggang mabasag natin lahat ng crystal. At nung nabasag ko na yung huling crystal ay agad tayong bumaba dito sa Tower of Obsidian para panapanahin na tong dragon kasi wala na siyang kakayahan para mag-heal. Tapos hintayin na natin siya mag-perch katulad nito. At yun, pipurihit na lang tayo sa kanyang ulo. Hindi ko alam kung bakit sobrang ingay ng dragon pag nagpo-perch dito sa bedrock. Grabe, sobrang lakas ng dragon roar niya. So dito sinamantala ko kumuha na agad ako ng dragon breath. Ewan ko kung para saan to, panggawa ata ng lingering potions. Pero most likely hindi ko rin naman siya magagamit. Pero kumuha pa rin tayo. Ito na, last perch na. Last perch. You're dead. Let's go.
Yun, what's yung mga pamangkin na defeat natin yung ano, Ender Dragon dito sa ano, Bedrock on touch controls. So, yeah. At na-defeat na natin yung Ender Dragon, kaya kinuha ko lang yung XP na. Siyempre, kinuha ko na rin tong Dragon Egg. Mamaya pagbalik natin sa Overworld, ay gagawa natin to ng shrine. Abangan nyo yun. At siyempre, kung nanonood ka pa, mag-subscribe ka na rin. Tapos like mo na rin tong video na to. So, sobrang pinaghirapan ko tong i-edit tsaka i-video. Goal natin is mapaabot tayo ng 500 subs. Alright. Next is punta tayo sa NCT para makakuha tayo ng Elytra. So tara. Pagkapasok ko nga sa gateway, agad tayo nag-bridge papunta sa kabilang island para maghanap ng NCT. Tapos dito nasulyapan na natin yung hinahanap natin. Ayun oh, sulyap na yan guys. Sulyap na yan. Matik yan. May Elytra yan. Ship na yan. Diba? So, nag-continue ako dito mag-bridge. No? Pag nalaglag tayo. Oh. Muntik. Muntik na tayo dun. Muntik na. So, pero nag-continue pa rin ako doon. Tapos, nagbato na lang ako ng Ender Pearl. Grabe. And after that near-death experience, syempre, agad natin itong niloot itong Ed City na nakita natin. At syempre, kinuha na rin natin yung Elytra, which is ito yung talagang pinuntahan natin dito. So, agad ko nilagyan ng mending tsaka unbreaking yan. Yun. So, makakalipad-lipad na tayo. Madali tayo makakahanap ng ibang NCT. Yo, another NCT. Let's go. Pagkatapos ko malot yung NCT na yun at makuha yung pangalawang Elytra ko, tayong bumalik sa mainland, no? Para makabalik na agad tayo sa Overworld. At syempre hindi tayo nag-Elytra pabalik sa base because binalik pa rin natin tong kabayo natin, no? Para dun sa service niya, no? Thank you sa pagdala sa akin sa Stronghold. And then syempre dahil hawak natin yung Dragon Egg, tara gawan natin to ng shrine. And natapos na natin yung shrine natin. No? So ito yung kinalabasan ng ginawa kong shrine. So kulang na lang is lalagyan natin yung Dragon Egg dun sa taas ng apoy na yun. So wait lang, kukunin ko lang guys. Kukunin lang natin yung itlog. Ayun, let's go. So ito na yung Dragon Egg natin. Yun, ang angas sa gabi. Tingnan mo yung mga stars paano. Pero parang hindi siya medyo kita. Pero okay lang yun. Kasi titignan natin siya sa umaga. Grabe, bagay na bagay yung shrine sa stars. Nice. Tingnan sa umaga. Ito yung sa umaga guys. So day 88. Oh, kitang-kita siya. Pero mas ma-appreciate siya sa gabi, no? Mas ma-appreciate siya sa gabi. Ano ba sa tingin niyo? Comment down below guys. And after natin mapatay yung Ender Dragon, nakompleto na natin yung 3 main objectives natin sa series na to. So may mga natitira pa tayong araw. Gusto ko siyang i-dedicate para dun sa mga villagers ko na naiwan ko dun. Gusto ko silang gawan ng mga bahay nila, no? Or i-upgrade natin yung yung town nila. So try nyo gawin natin sa last 15 days ko dito sa world na to. Let's go! At yun, na-layout ko na yung mga mga magiging bahay ng mga villagers natin, no? So tara, i-build natin tong mga frame nila. At ayun nga, so natapos na natin yung mga magiging frame ng mga bahay ng mga villagers dito sa munting to na to. And day 94, gumising tayo ng umuulan habang nagbi-build. Grabe. Ito yung unang bahay na na-build natin. So, magiging similar lang sa gantong design yung lahat ng bahay dito.
Pero tatry natin ibahin. Katulad nitong Fletcher House. So medyo marami sila. So mas malaki yung bahay ng mga Fletchers natin. Then ito para sa ating farmer. At ito para sa ating librarian. At syempre ito para sa ating mga armorer. So gumawa na rin ako ng path, no, para i-connect yung town, yung small town na yun, dun sa ating shrine at saka sa mismong base. Tapos inilawan ka na rin kasi sobrang daming mobs. Tapos nagdagdag lang ako ng onting foliage. And day 100, officially day 100. Yes, nag-survive tayo ng 100 days, no, dito sa series na to. Actually, nakailang attempt ako ng 100 days challenge. Kaso, kalagitnaan namamatay ako. Kaya medyo natagalan ako mag-upload rin talaga nito. So, tara showcase natin lahat ng na-build natin sa series na to. Siyempre, ang una is yung ating starter base, no? Medieval type starter base siya na nasa labas lang yung portal. At pag lakad-lakad natin dito, mapupunta tayo dito sa Dragon Egg Shrine natin, no? Dito natin showcase tong Dragon Egg natin. Parang trophy natin siya. So, yeah, napakaganda na ito sa gabi. Nakita nyo naman kanina. Gustong gusto ko talaga ito sa gabi. So, ito yung pinaka-favorite ko na na-build dito. So, i-cherish natin tong Dragon Egg. So, tara punta tayo dun sa town na hindi naman kalayuan. So, ito yung village town na ginawa natin para sa ating mga villagers. So, wala na akong oras guys para i-transfer yung mga villagers dito. Pero, malay nyo sa episode 2 or sa pangalawang series natin is malagay natin sila dito. So, kung umabot ka sa dulo na to, sa parte ng video na to, maraming salamat sa iyo, no? Please subscribe and like and ring the notification bell. Next upload natin is baka day 200. Day 200 dito sa world na to, or baka mag 100 days ako sa One Block Skyblock. So yun yung mga plano ko. And if may mga suggestions kayo, no, na naiisip na gawin Tito Tay, huwag kayong mahiyang mag-join sa Discord server ni Tito Tay. So i-link ko na lang yung ilalagay ko na lang yung link sa description nitong video na to. So thank you. Tito Tay out. Bye bye.